asawa niya is nagpa-divorce sa Canada. So ibang case po yun ha, kasi sa Canada po legal ang ang divorce doon. Pero kahit mag-divorce siya doon, legal pa rin ang kasal nyo, valid pa rin ang kasal nyo sa Pilipinas. Hindi siya walang visa, may visa pa rin. So kung nag-divorce siya doon sa Canada lang siya divorce, pero sa Pilipinas kasal pa rin kayo sa papel. Kapag may involved na property, kasi sa case namin ng ex ko, inayos namin or ibinalik ko yung dapat kong ibalik sa kanya bago kami dumating sa point na na nagpa-annul. Kasi malaki yung pera niya sa akin, actually yung savings, kasi nga 'di ba mag-asawa kami, may savings kami. At pareho nga kaming OFW, so ako ang humahawak noon. So noong una nagmamatigas ako, syempre asawa tayo. Hindi ko sana ibibigay kasi syempre may galit tayo noon, may sama tayo ng loob noong time na yon. So sinabi ko nga sa tatay ko, sa parents ko, na gano'n na yun nangyayari sa akin, kasi nga malayo ako sa kanila, wala akong ibang pagsasabihan kundi magulang ko lang. As in, walang nakakaalam kahit mga kaibigan ko kung ano yung nangyayari sa akin nung time na nasa proseso or nagkahiwalay kami ng ex ko. Kasi nga nung nagtatrabaho ako sa Taiwan, halos lahat ng mga katrabaho ko alam nila na married ako, kung gaano kabait yung ex ko, which is totoo naman, mabait na naman talaga siya, wala rin naman ako masabi. Siguro nga tinanggap ko sa sarili ko na nagkamali lang siya, or gano'n na nga, or siguro hindi natin din kasi alam eh. So tinanggap ko sa sarili ko yon, kaya hindi ko siya masyadong napagsalitaan ng sobra-sobra, kasi alam ko sa sarili ko na naging mabuti naman siyang asawa para sa akin. Tsaka marami nga din kami mga kaibigan na hindi makapaniwala sa nangyari sa amin, na ganun yung kahihinatnan ng relasyon namin, kasi napaka responsable niya namang asawa. Hindi naman din siya nagkukulang sa akin noong time na kami, yun nga lang din talaga, hindi talaga nag-work out. Tapos nung sinabi ko sa parents ko na gano'n na ngayon nangyayari sa akin, tapos at kinukuha nga ako yung yung savings, kasi nga malaki yung savings, nandun lahat yung pinaghirapan niya. Ang sabi ng tatay ko, ibalik ko na nga daw para wala nang problema. Pero hindi naman ako yung totaling matigas na hindi ko ibibigay. May galit lang ako noong time na yun, kasi ako yung tipong hindi ko mapag-iinteresan yun, kasi syempre pinaghirapan ng tao yun. Alam ko naman sa sarili ko yun, kasi nga OFW din ako. So nung ibinalik ko lahat ng pera niya, kinumpute niya, syempre kukumpute niya lahat yun kung ano yung dapat ibawas na ganito, gastos, ganyan. So kinumpute niya kung ano kinumpute niya, which is reasonable naman yung compute niya. Hindi naman in 500 meters, turn right. Nag-disagree. Ibinalik ko sa kanya lahat ng pera niya, hindi ko pinag-interesan yun. Pero after nun, doon na nung nagkasolian na kami, nagkabalikan na lahat, nakuha ko na lahat ng mga gamit ko, everything. Yung parents ko na lang yung nag-asikaso sa Pilipinas, kasi nga nasa Taiwan ako ng time na yun. So turn right. Siyempre masama yung loob ng tatay ko sa kanya, kasi hindi rin naman sukat akalain ng tatay ko na ganun yung gagawin niya. Siyempre sino ba namang magulang ang matutuwa sa ganung sistema? Continue for 3 kilometers. Tapos nag-iisa pa akong babae, siyempre masasaktan talaga yung tatay ko sa ganun. Tapos nung ikinasal kami, binigay ng tatay ko yung desisyon sa akin, na siyempre sabi ng tatay ko, buhay mo na yun, kasi nasa right age na ako, 25 years old na ako noon nung nagpakasal kami. So nung time na yon,
basta days na lang yun, on ko matandaan, basta days na lang yun, aalis na siya papuntang Taiwan. So nagpakasal nga kami na for assurance lang naman na kami, which is hindi naman pala, kasi may mga bagay talagang hindi natin ine-expect na mangyayari kapag sa mga ganyang sitwasyon na akala mo mahal na mahal niyo yung isa't isa, kasi ganun yung nangyari sa akin. Tapos nung naibalik na namin lahat, wala na kaming dapat kuhanin sa isa't isa, dun na file yung annulment, dun na simulan. Kaya wala nang habulan na nangyayari sa amin, kasi kapag may involved na property or pera at hindi kayo na magkasundo, mahirap yon, mahirap i-file yan ng annulment. I-expect mo na kapag nag-file ka sa ganyang sitwasyon, laban yan talaga, lalo na kapag may involved kayong anak. Syempre kukunin mo yung para sa anak mo, yung dapat ibigay ng ex mo sa anak mo, ganun, yung sustento, lahat and everything. Kasi kami, wala naman kaming anak, ganun ang sitwasyon namin. Kaya lang naman kami nagpakasal, kasi nga plano namin mag-stable sa Canada. Yun ang plano namin. Kaya ganun na nangyari sa relasyon din namin, hindi namin din ine-expect. Tapos kapag ganun ang nag-sistema, alam nyo ba guys, may kaibigan akong ganun halos kasabayan ko lang din nag-file. Although mayaman yung lalaki, kaya hindi rin umuubra yung final ng babae, kasi lumaban din talaga yung lalaki. Tapos ayaw yata pumayag ng lalaki na mag-annul sila, kaya tumagal hanggang ngayon wala pa siyang finality na kung null and void na ba yung marriage niya, kasi nga iba-iba tayo ng kaso. So thankful na lang din is nakaraos na lang din kami. In 600 meters, turn left. Hindi talaga biro guys yung yung pagpa-file ng annulment. Yan, talagang emotionally damaged ka dyan kahit sabihin mo na matapang ka, hindi. Iba kasi kapag talagang free ka na, Turn left. iba ang sistemang ganun. Kaya kayo guys, kapag nagpa-annul, kailangan at emotional. Continue for 4 kilometers. Kayo dyan. Kasi grabe ang hirap. Talagang lagi ako din nagdadasal noon na sana matapos na to. Tapos minsan iisipin mo pa, hindi mo naman kasalanan, bakit ikaw yung nahihirapan, yung parang emotionally ba? Tapos hindi kasi ako yung palakwento kung kani-kanino. Kumbaga, nung nagtrabaho ako sa Taiwan, 2 lang yung nakaalam. The rest, hindi nila alam kung ano yung nangyari sa akin. Kasi kumbaga pinag-isipan ko muna kung ano yung dapat kong gawin. Kasi usually nga sinasabi ng iba na, or meron naman kasing time na yung iba is talagang napapariwara kapag mga ganyan sitwasyon. Ako kasi hindi, iba yung mindset ko. Inisip ko kasi yung magulang ko. Yun kasi yung nangyari sa akin. Hindi ko inisip kung ano ba yung dapat na gawin na, kasi pag mga ganon hindi ka makakapag-isip ng maayos. Kaya ako sa magulang lang ako umiiyak, yung parang durog ako. Siguro 2 months akong hindi kumakain, hindi natutulog, as in bagsak yung katawan ko noon. Pero thankful na lang din kay God, nakaraos ako. So ayun guys, for the next video na naman ulit tayo, continuation pa yan kasi maraming question yung mga followers natin. So yun guys, thank you.